Okay guys, gusto ko lang magbigay ng reaksyon dito sa sinabi ni VP Sara Duterte. Sabi kasi ni Sara Duterte, ang impeachment laban sa kanya ay pagwawaldas ng pera. Ayan po ay statement po Galing po ito sa post ng PDP laban. Ayan mga kababayan. Ayan. So galing po ito sa post ng PDP laban. O ayon daw kay Sara Duterte, ang impeachment laban sa akin kay Sara Duterte ay pagwawaldas ng pera. Sa gitna ng pagsulong ng impeachment case laban sa kanya, sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang hakbang na yan ay pagwawaldas lamang ng pera ng taong bayan at ginawa rin yan para matakpan ng Marcos administration ang mga pangako nila na napako. They can always try na mag-impeachment. Gumastos, magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President, sabi ni VP Sara. Kung yan ba naman ang gusto nila, magwaldas ng pera at pagtakpan ng kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming pangako ang napako. Babanatan at babanatan nila ako. They can try and they see. If I get impeached, tapos, sabi ni VP Sara, parang bulol pa ata bulol pa ata itong pagkakasabi. Well, anyway, yan mga kababayan, gusto ko lang bigyan ng reaction to. Kasi sabi ni Sara Duterte, yung impeachment, kasi itong impeachment, mahaba-habang mahaba-habang usapin. At itong prosesong ito, talagang gagastusan ng gobyerno. Magastos po talaga to. Doon sa sinasabi niyang magastos, totoo po yan. Ayan nga lang mga hearing dyan sa Senado Hearing sa House of Representatives, magastos yan Ano ba mga gastos yan? Pero yung maghapon sila, ilaw, kuryente, yung pagkain, yung mga tools and equipment, lahat-lahat mga kababayan, ginagastusan mo yan Siguro, baka umaabot nga ng siguro kalahating milyon ang gastos mo sa isang araw, sa isang hearing lakas pa kumain ng iba dyan. Wala namang ginagawa kundi kumain lang ng kumain. Ilan yung resource person na iniimbita nila. Minsan, nag-hire pa ng interpreter. Ilan yung pagkain nila, umaga, tanghali, gabi, may merienda pa. Ibig sabihin, malaki talaga yung gastos. So, totoo naman yung sabi ni Sara Duterte na magastos. At ayon kay Sara Duterte, ito raw ay pagwawaldas ng pera. Pera ng taong bayan. Kasi hindi naman sila gumagastos sa sarili nilang pera dyan Wala naman nagbo-volunteer dyan na gumastos ng sarili nilang pera. Ang perang ginagastos dyan mga kababayan ay galing po sa buwis natin. Sa buwis ng bawat Pilipino na kinakaltasan buwan-buwan. Lahat po ng ginagastos dyan galing po doon. Hindi po galing sa sarili nilang bulsa. Wala pong may nag-volunteer ba dyan para, sige, bawas mo na to, itong pagkain na to, itong soft drinks na to, bawas mo na sa akin. Wala namang ganun Lahat po yan, in-account po yan, ginagastos lahat ng ginagastos dyan, nakalista po yan, ibabawas po yan sa budget ng House of Representatives na galing sa budget na ibinigay ng national government. Isang ba galing yung budget ng national government? Galing sa kaban ng bayan, pera po ng taong bayan yan. Ngayon, ganito lang naman kasimple. Alam niyo kung ito narinig ko, o kung ibang politiko, ibang tao nagsabi nito, totoo naman bibilib ako. Papalakpakan ko pa siya kung sino man siyang nagsalita. Pero, galing kay Sara Duterte, of all people, ito pa talaga galing kay Sara Duterte. Siya pa talaga yung nagsasabi na na itong impeachment, pagwawaldas ng pera. Sa kanya pa nanggagaling yan, yung mga salitang ganyan na ito ang mga hakbang na ito ay walang kwenta. At ginagawa lang pagtatakip sa kapalpakan. Pagtatakip daw ng administrasyon dahil yung mga pangako nila ay napako. So, parang kasi ganito nangyayari. Para kasi yung sinasabi niya,
bumabalik sa kanya. Ay, ibig ko sabihin, kasi pag tayo magsasalita ng ganito, dapat we walk the talk. Ibig sabihin, dapat ginagawa natin yung sinasabi natin. Hindi yung dakdak lang tayo ng dakdak. Pero yung sinasabi natin, hindi naman natin ginagawa. Kasi kapag ganun, salita ka ng salita, pero hindi mo ginagawa yung sinasabi mo, pasensya na po kayo, ingay na naman ng mga aso dito. Diba, kapag hindi mo ginagawa yung sinasabi mo, hindi maniniwala sa'yo yung nakikinig sa'yo. Paano ka paniniwalaan ng taong bayan kung puro ka lang salita, pero yung sinasabi mo, hindi mo naman ginagawa? So, ganun po yung nangyari. Kaya alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, kapag nagsasalita si Sara Duterte, napapailing ako eh. Sa totoo lang, naiiling lang ako. Naiiling ako kasi yung sinasabi niya, hindi niya ginagawa. Ang matindi pa na ito, yung sinasabi niya, kabaliktaran yung ginagawa niya. Parang ganito lang yan eh, parang nagbibenta ka ng ano. Alam mo yung mga isang sa kalye, nagbibenta ng gatas. Pero isang nagbibenta ng gatas, sigaw siya ng sigaw, bili na po kayo ng gatas. Pampalusog po ito. Pampalaki ng katawan. Pero yung nagtitinda yung sigaw na yun, tingnan mo. Malnourished, payat na payat. Sa tingin mo ba, paniniwalaan ka nung mga bibili sa'yo? If ever, na makita ka na sumisigaw ng ganyan, maniniwala? Hindi siya maniniwala sa'yo kasi ikaw ang payat-payat mo, malnourished ka eh. Tapos sasabihin mo, yung binibenta mo, pampalusog. Parang ganun din yun. Salita ka ng salita, na magaganda salita, pero ikaw hindi mo ginagawa. Kaya sabi ko, kung ito narinig ko sa isang tao na walang bahid ng korupsyon sa katawan, kung ito narinig ko sa isang tao na walang na hindi hinahabol at hindi pinagpapaliwanag ng mga mambabatas, pwede pa ako maniwala eh. Kung ito narinig ko sa tao na tama ang paggastos sa pondo ng taong bayan, pwede pa ako maniwala eh. Pero kung maririnig ko itong mga salitang ito kay Sara Duterte, na hanggang ngayon hindi pa niya pinapaliwanag kung saan niya ginastos, kung saan napunta itong confidential funds, hindi po ito kapanipaniwala. Paano tayo maniniwala sa isang tao na yung sinasabi niya hindi niya ginagawa? Pagwawaldas daw ng pera. Pero yung 125 million nga eh. 11 days lang po nawala. 11 days lang ginastos. Hindi ba yun pagwawaldas? Yung 600 million, saan napunta? Hindi nga niya pinapaliwanag eh. Tapos ang lakas ng loob niya magsalita na etong impeachment, pagwawaldas sa pera ng taong bayan. But ganun mo ba binigyan ng halaga ang pondo ng taong bayan, ang pera ng taong bayan? Kasi kung magsalita ka, parang iniingatan mo, ingat na ingat ka doon sa pera ng taong bayan. Kung magsalita ka, ganun. Pero, ba't iba naman yung ginawa mo? Ang tagal-tagal na natin nakikinig sa Quadcom. Ang daming hearing, budget hearing. Ano ang naririnig natin sa budget hearing? Yung mga budget, mga regular budgets, hindi po nauubos. Hindi po nila nagagastos lahat yung mga para sa pamproyekto. Pero yung confidential funds, ubus-ubus mga kababayan. Ubus-ubus. At marami po nakatanggap niyan. Si Mary Grace Piatos nga eh. Oh. Si Mary Grace Piatos nga nakatanggap ng milyon-milyon galing sa confidential funds eh. Sino ba? Sino ba si Mary Grace Piatos? Sabi ng PSA. Oh, wala daw nagngangalang Mary Grace Piatos. Pero pumirma, tumanggap ng milyon-milyon. Pero tapos ang lakas ng loob mo na magsasalita ka na na yung impeachment laban sa kanya, sa'yo ay pagwawalda sa pera ng bayan. Kailan ka pa naging concern
sa pera ng taong bayan. Walang Diyo naman halimbawa mo lang yung confidential fund dyan sa Davao nung naging presidente, si Rodrigo Duterte, halos 4 years, 450 million confidential fund. 420 ata nung second year. Nung first year, 250. Yung transition. Pero dati hindi umaabot ng ganun. Tapos, ang lakas ng loob mo magsalita, pagwawalda sa pera ng bayan. Kailan ka pa naging concern sa pera ng taong bayan? Sige. Kung merong sasabihin mong waldas, ito yung Office of the Vice President. At itong impeachment complaint, itong impeachment, ito ay nangyayari ngayon dahil nga sa ginawa ng Vice Presidente na pagwawaldas sa pera ng taong bayan. Yan po yun, mga kababayan. Kaya, sa totoo lang, napakahirap paniwalaan ang mga sinasabi ng mga tao na iba ang sinasabi sa ginagawa. Diba? Paano mo paniniwalaan yung tao? Yung sinasabi niya, hindi niya ginagawa. At kabaliktaran pa ng sinasabi niya, yung ginagawa niya. Kinakailangan isang leader ka, dapat maging halimbawa ka. Kailangan maging halimbawa kayo sa taong bayan. Paano kami maniniwala sa inyo? Hindi niyo ginagawa yung sinasabi niyo. Lumalabas pa nga ubod ng sinungaling Tapos maghahanap ka pa ng ibang masisisi. Sinisisi mo itong Marcos government dahil hindi nila nagawa pangako nila. Bakit yung pangako mo ba nagawa mo? Ay, nako. So, yan lang mga kababayan. Yan po yung reaction ko dyan sa sinabi ni Sara Duterte. Hindi po ako naniniwala sa mga sinasabi niya kasi yung mga sinasabi niya, hindi niya pinamumuhay. Hindi niya ginagawa. At ang nakikita ko pa nga, yung ginagawa niya ay kabaliktaran ng mga sinasabi niya. Okay, so yun lang mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.